tumungo tayo sa isang gawain na natawagin natin trivia time. So, dito kakailanganin natin ng inyong mga telepono. So, pakilabas ang inyong mga telepono. So, dito, no, bago natin ipakita, ay naghanda ang guro ng iba't ibang trivia patungkol sa pagtitipid. Ibigay ang inyong mga reaksyon sa mga ito. So, papakita ko ito. Yan. Ayan, para habang inaantay natin, no, ayan, makikita ninyo yung link ng ating ayan, pakiscan ang QR code na nakikita ninyo sa ating screen, at pwede rin kayong pumunta sa website ng proudper.com at i-enter ang code na YSSV1. Ayan, pakiscan ang QR code gamit ang Google Camera. Ito nakikita ninyo. Ayan, kung nakikita nyo rin, pakitaas ang kamay kung nakikita na nyo ito sa inyong screen. Ayan, antayin natin. Ayan, okay na sa kanya. So, para sa unang trivia ating nakikita, alam nyo ba na ang average total consumption ng Pilipinas noong 2021 ay umabot ng 106.12 thousand gigawatt hours? Alam nyo ba ito? Nung makikita ninyo, anong reaction ninyo sa trivia ito? Sa impormasyon ito. Ayan, meron ng isang button na nakikita natin para sa SAT. Meron na tayong 7 answers na nakukuha. May 9 votes na. Ayun, nakakuha na tayo ng 11 votes sa atin. No. Yan. Para naman sa susunod nating trivia. Alam nyo ba na ang paglalagay ng halaman sa loob ng bahay ay makatutulong sa inyong pagtitipid ng kuryente? Yan, ano ang reaction ninyo sa impormasyong ito? Hinakuha na yung 11 at marami ang bumoto para sa wow. Para naman sa susunod nating katanungan, alam nyo ba na noong 2021, 4.5% sa mga nagagamit nating enerhiya sa Pilipinas ay mula sa hydropower, at mas mataas ito sa solar na may 0.7% at wind na may 0.7%. May nakuha na tayong 9 answers. Okay, Ngayon ko lang po kasi narinig yung word na hydropower. Ano po kayang ibig sabihin? Yan. Pag sinabi natin hydropower, ibig sabihin yung enerhiya ay nanggagaling sa tubig. No, particular na example nito yung Maria Cristina Falls. Alam niyo ba yung klase? Yan. So, nalalaman natin mula sa trivia na ito na may tatlong pinanggagalingan ng enerhiya. Yung tubig, yung araw o yung init, at yung hangin o yung wind. Yan. Ay nakuha na natin yung 11 answers. At para naman sa susunod na katanungan, alam nyo ba na kapag parehas nakabukas ang inyong pintuan at aircon, ay hinahayaan yung lumabas ang lamig? Dahil dito may posibilidad na ang inyong aircon ay masira.
Okay, may 9 answers na tayo, no, klase. At ngayon, meron ng 10 at 11. So, maraming sad. Marami din kayong may aircon sa inyo, klase. Wala po, wala Ah, po. sariwang hangin. So, para naman sa panghuling katanungan o impormasyon, alam nyo ba na kapag tumatagal lang kayo sa pagligo ng 2 hanggang 3 minuto ay nakatitipid na kayo ng 100 plus gallons ng tubig kada buwan? O, yung mga matagal maligo dyan, klase, sabihin na kapag maraming tubig na nakasayanin mo. 13 po, 1 hour daw po. So, ayan. At maraming, at iyan na ang ating panghuling katanungan. Ayan, maraming salamat sa inyong partisipasyon, klase. No? Marami ba kayong natutunan mula dun sa trivia na ating ginawa, sa ating gawain? Yun. Ngayon naman, syempre, para mas maintindihan natin yung ating ginawang gawain, syempre, meron tayong mga katanungang itatanong sa bawat isa sa inyo. Mula doon sa 5 trivia na ating pinakita, patungkol saan kayo, patungkol saan itong 5 trivia na ating binigyan ninyo ng reaksyon kanina? Gretchen? Tungkol po sa pagtitipid ng mga energy resources na meron. Yan, tama, no? Ang trivia na pinakita natin kanina ay patungkol sa mga sa pagtitipid o kung paano natin titipirin yung mga energy sources na meron tayo. Isa pang kasagutan mula sa klase. Patungkol kaya saan yung 5 trivia kanina pa? No, bukod sa mga energy sources ng paraan ng pagtitipid ng mga energy sources, ano pa kaya ang pinatutungkulan ng trivia kanina? Jerica? Saan po yung mga pinagalingan ng mga energy resources na ginagamit po natin sa pang-araw-araw? Yung tama, no? Saan ang gagaling o ano yung mga energy sources na ginagamit natin na mga enerhiya sa pang-araw-araw. Yan. Para naman sa pangalawang katanungan, kanina may mga nabanggit, no? Nabanggit nyo kanina may paraan ng pagtitipid, no? Kanina doon sa trivia may mga nabanggit ng paraan ng pagtitipid. Magbigay sa akin ng isang paraan ng pagtitipid na nabanggit kanina sa trivia, sa 5 trivia na pinakita natin. Jana? Ito po yung paglalagay ng halaman para mabawasan yung konsumo sa atin. Yan, tama, no? Paglalagay ng halaman. Ano pa? Gretchen? Huwag pong maligo ng matagal. Huwag maligo ng matagal. Ano pa? Mika? Ayan, isara ang pintuan. Ayan. Ano pa yung mga nabanggit kanina, Jerica? Magamit po ng solar, tapos hydro, tsaka wind. Wait, ayan, tama. Ayan, banggit natin yung mga sources kanina. Solar, hydro, at wind. So, mula dun sa 5 trivia kanina, ito yung mga nakikita natin paraan ng pagtitipid ng kuryente. Nakikita, sabi nga dito, yung paglalagay ng halaman, sabi kanina sa trivia, nakakatulong siya para mas maging presko yung hangin sa loob ng bahay. Meron ba kayong mga halaman sa loob ng bahay? Tama. Ayan, sabi rin dito, huwag maligo ng matagal. Yan, yung mga naliligo ng 1 oras, klase. Wind po. Siyempre. Ayun. At pangatlo, yung isara ang pintuan kapag nakabukas ang aircon. Kasi ang sabi, lalabas daw ang aircon. Ang aircon, maglalakad ang aircon. Hindi, lalabas daw yung lamig at may posibilidad na masira yung inyong aircon. At yung mga sources na pinanggalingan ng enerhiya. Okay. Solar, hydro, at wind. Ngayon naman, mula sa mga ito, gaano ba kahalaga yung pagtitipid ng enerhiya klase?
gaano ba kahalaga, mula sa mga paraan na ito, gaano ba kahalaga ang pagtitipid ng enerhiya para sa inyo? No? Gretchen. Sobrang mahalaga po, teacher. Kasi po, umiinit po yung mundo kapag lagi pong bukas yung mga appliances na hindi naman po ginagamit. Yan, tama na sabi ni Gretchen, umiinit ang mundo pag laging nakabukas ang mga appliances. Ano naman kaya ang kahalagahan ng pagtitipid ng enerhiya para sa ating mga kapwa, sa ating komunidad, para sa ibang tao? Jerica. Ano po, nakakatipid din po sila financially. Tapos imbes na parang puro sa kuryente at tubig na pupunta yung budget po nila, nabibigyan din po pansin yung ibang mga mahalagang bagay. Tama. At para sa panghuli, ano kaya ang kahalagahan ng pagtitipid ng enerhiya para sa ating kalikasan? Ano kaya nagiging benepisyo ng kalikasan sa mga paraan natin ng pagtitipid ng enerhiya? Ano kaya yung nagiging epekto nito sa kalikasan? Na siyang sources natin ng ating mga enerhiya. Ano kaya yung nagiging benefit niya? Kapag nagtipid tayo ng enerhiya, ano yung epekto nito sa kalikasan? Jervin. Ano, teacher, nagiging masaya yung kalikasan. Yan, nagiging masaya yung kalikasan. Tama, no? Siyempre, kung tayo may damdamin, yung kalikasan din natin may damdamin. Kapag tayo nag-aaksaya, nalulungkot si Mother Nature. Kapag siyempre tayo nagtitipid, nagiging masaya si Mother Nature. Mula doon sa pakiramdam na iniisip natin, no? Mula doon sa pakiramdam na iniisip natin kung ano yung magiging epekto ng ating mga ng paraan ng pagtitipid na meron tayo. Anong katangian yung ipinapakita natin doon? Pag iniisip natin yung magiging epekto ng ating gagawing aksyon sa iba o sa ating kalikasan, ano yung pinapakita natin katangian dito, Judy? Pagkakaroon po ng malasakit. Tama, pagkakaroon ng malasakit sa kalikasan at sa ibang tao. No? Makikita natin ano yung sinabi ni Judy? Pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao. At hindi lamang sa ibang tao, sa kalikasan na siyang pinanggagalingan ng ating enerhiya.